Ay, masayang araw po. Akala natin, bali-balita lang, chismis lang, na itong si Martin Romualdez nakabili di umano ng bahay sa Forbes Parks, mga kababayan. Abay, totoo pala talaga, mga kababayan, na meron silang property dyan sa lugar na yan. At yung mga bahay na nabili ho nila dyan, di umano, ginagawa lamang pong imbakan ng limpak-limpak na salapi, mga kababayan. Yan po ang panunoorin natin mula po sa isang live ni Attorney Harry Roque, mga kababayan. Pinatotohanan niyang totoo nga na merong mga property dyan si Tambaloslos at baka pati si Saldico. Meron din sigurong bahay dyan, mga kababayan. Abay, napakaraming salapi ngayon dyan. Halimbawa, kung merong magloko na mga magnanakaw, mga akyat bahay, di ba, usong-uso na naman ngayon yan. Nagsipagbalikan na naman ngayon yan sa administrasyon ni Marcos. Kung natuntun yung bahay na yan, aba, mali-malita ho na bag ang makukuha niya. Tiba-tiba yung mga akyat bahay gang, mga kababayan. Sana matuntun niya ng mga kawatan. Yung ninakaw mula sa kabanang bayan, abay nanakawin din ng mga kagaya nilang kawatan. Sana nga ng makarma mga kawatan ng mga opisyal ng gobyerno o elected official. Ito ang video. Panoorin po natin, mga kababayan, pero bago ko po simulan, makikisuyo sa mga hindi pa po nakasubscribe, baka naman po, at click na rin ang notification bell para updated sa lahat ng upload, at huwag niyo po kalimutan, paki-like at paki-share po nitong video para malaman po ng ating mga kababayan na yung mga nakaw nila na yaman, nandyan lang pala sa gilid-gilid. Mga akyat bahay gang. Nakawin nyo rin kaya. Ito ho yung video. Panoorin po natin, mga kabayan. Na yung bahay na 3,000 square meters worth 1.6 billion na binili kay Doris Magsaysay Ho ay pag-aari ni Tambaloslos. Huwag natin kakalimutan na itong bahay na kinilala ng dalawang testigo bilang pag-aari ni Speaker Romualdez sa 30 Tamarin ay parehong bahay na sabi ni Zaldico ay ipinabili ni Bangag kay Speaker para dyan iimbak ang lahat ng kwarta na kinita nila galing sa smuggling na agricultural products at infrastructure projects. Ganong kadaming pera ang inaasahan nilang pumasok na mapupuno ang isang bahay na merong lupa na 3,000 square meters. Dahil ayaw na nga nilang ideposito sa bako yan. Yan yung imbakan ng basura. At siyempre, dahil ang basura ay mahalaga, ang ginawa nilang basurahan, Forbes Park, worth 1.6 billion pesos. So ngayon po, nagtutugma-tugma na. Kung akala ng mga kawatan na sila ay makakaiwas sa pananagutan, unti-unti nang lumalabas po ang katotohanan. Hindi naman siguro alam ng dalawang testigo na nagsabi na yung 30 Tamarin Forbes Park ay pag-aari ni Tambaloslos na ito rin ang tinukoy ni Zaldico na pinabili ni Bangag kay Tambaloslos para gawin lamang imbakan. Can you imagine kung gaano karaming pera ang inaasahan nilang kitain galing doon sa smuggling ng agricultural products at sa infrastructure? Yan pa lang yung dalawang bagay na yan, no? Meron pang confidential funds na alam natin na talaga namang pinepera-pera lang ng ating mga bangag sa gobyerno. Kita nyo na. Utos pala ni Bangag, mga kababayan. Naku po. At yung testigong humarap sa huling Senate Blue Ribbon Committee, mga kababayan, sila ho yung isa sa mga nagpatotoo sa mga sinabi ni Zaldico, yung nag-ingay siya sa social media na may bahay dyan sa Forbes Parks. Ginagawa lamang tambakan ng pera yan. Ay ba, totoo nga
Di ba yung dalawang babaeng humarap sa Senate Blue Ribbon Committee, nagsabing mayroon di umanong bahay dyan sa Forbes Park sa may Tamarind Street. Di tugma, mga kababayan. Ano pang hinihintay ng DOJ? Ano pang hinihintay? Bakit hindi pa kasuhan si Martin Romualdez? Maliwanag na. Di ba? Mga kababayan, halata at tumbok na talaga. Patunay pa yung nangyaring Senate Blue Ribbon Committee na ini-interrogate ni Senator Rodante Marcoleta yung dalawang babae para linawin talaga yung bahay dyan sa may Tamarind Street, sa may Forbes Park. Di ba ho ba, mga kababayan, na hindi po kaagad nasagot nung dalawang babae. Kaya ang sumagot na lang si Ping Lacson. Ang tinatanong ni Marcoleta yung dalawang babae. Ang sumagot si Ping Lacson. Now, alam niyo yung parang alam niya yung script nitong si Ping Lacson. Siguro sa kaba nung dalawang babaeng humarap sa Senate Blue Ribbon Committee, kaya nga sila nagtakip na muka. Siyempre may kaba talaga yan. Kapag dating niyan sa interrogation na talaga, mga kababayan, cross-examine ika nga sa korte pa, hindi maiiwasan ho yung kaba. Maaaring yun yung naramdaman ng dalawang babae nung tanungin sila ni Senator Rodante Marcoleta. Ngayon, natulugan siguro ni Ping, kinakabahan na itong mga bata ko, baka mahuli yung amo ko. Yari ako sa amo ko. Hindi lang kutos ang abutin ko. Baka mategi pa ako. O siya na sumagot. O di ba? Ako na sasagot, sabing ganun ni Ping Lacson. Di ba? Kung parehas kayo ng hangarin, Ping Lacson, ni Marcoleta, na malaman talaga ninyo at ipaalam din sa ating mga kababayan ang tunay na ganap na nangyari sa pagnanakaw sa kabanang bayan, mula na rin sa iba't iba pang mga racket nitong mga kawatan, smuggling, sana sabay niyong in-interrogate o kinros-examine yung dalawang babae na yon. Kung meron talaga kayong motibo, plano na palabasin sa investigasyon na si Martin Romualdez nga ay sangkot gaya ng sinasabi ni Saldico. Kaso, Ping Lacson, hinarang mo yung katanungan ni ni Marcoleta Obvious na ho, mga kababayan. Hindi ho nila tayo maloloko. Hindi ho nila tayo mauuto. Hindi tayo senador, oo. Hindi tayo mambabatas, yes. Hindi rin po tayo abogado, oo naman, syempre. Pero naiintindihan po natin ang takbo sa investigasyon sa Senate Blue Ribbon Committee. Dahil napagtagpi-tagpi ho natin lahat. Mula doon sa mga sinabi ni Saldico, sa mga galawan ni Ping Lacson, nitong mga ebidensya, mga resource person na dumalo sa pagdinig sa Senate Blue Ribbon Committee, maliwanag po sa kaisipan nating lahat, sambayan ng Pilipino, nasangkot talaga si Martin Romualdez. Meron lang talagang nagtatakip sa mga pagdinig. Hindi ko na kinakailangan pangalanan, mga kababayan, kung sino yung mga nagtatakip, nagiging padrino, tagapangalaga, kay Martin Romualdez sa mga pagdinig. Iniingatan siya. Gaano ba kalaki ang ibinigay sa inyo? Wala akong binabanggit na pangalan kung sino yung binigyan
Hindi ko rin sinasabi kung sino itong mga nagtatakip. Pag tinamaan ka, edi, sapul ka. Pag nag-react ka, baka guilty ka. Ha? Kung naabutan ka man ng isang maleta, 2, 3, 4, 5 maleta, magiging guilty ka talaga. At siguradong ipagtatanggol mo talaga yung taong nagbigay sa'yo. Malay mo, baka 5 maleta. O di ba, mga kababayan, sino kaya ang nagbigay sa kanila? Si Romualdez o si Bangag? Nandyan lang yan sa dalawa, mga kababayan. Posibleng si Bangag, busy yan eh. Di ba? Maraming ginagawa yan eh. Mahilig kumain ng pulburon yan. Baka yung isa ang nagbigay. Mga kababayan, kaya ayan, napakalabo ng investigasyon. Malabo pa sa sabaw ng pusit. Kung may malabo pa sa sabaw ng pusit, meron yung investigasyon na nangyari. Abay, tinatakpan na po yata yung pinaka-mastermind, hindi pinaka-mastermind dyan. Isa sa mga mastermind, pinagtatakpan na po nila eh. Ayaw nilang mabanggit yung pangalan sa mga pagdinig. Di ba, mga kababayan? O at least ngayon, nasabi po ni Atty. Harry Roque. Tandaan po natin, si Atty. Harry Roque, wala lang po sa bansa natin yan. Pero, maaaring meron pang mga koneksyon yan. Meron pang ibang mga kongresistang nakasama niya noon sa Kamara na siyang nagsasabi sa kanya ng mga katotohanan. Oo, wala sa Pilipinas, pero may mga may mga butiki din yan siya, mga kababayan. Puting ahas, ika nga. O, di po ba? Kaya ito mga sinasabi ni Atty. Harry Roque, kapanipaniwala ho, naniniwala din po ako. Kasi hindi lamang po si Harry Roque may sabi eh. Yung mismong kasama nilang kawatan, si Saldico, inamin na rin. Ano pa kulang? Kinakailangan pa bang si Marcos mismo ang magsabi na, ang pinsan ko niyan, kawatan yan. Totoo yan, sinasabi ni Saldico. Totoo sinasabi ni Harry Roque. O tsaka kayo gagalaw. Tsaka nyo ipapa-aresto. Di ba? Obvious na eh, nilolokot yung patao. Mga pare-parehas kayong kawatan. Kaya nyo ipinagtatanggol yung kawatan sa isang pagdinig kasi pare-parehas kayo. Tamaan na kung tamaan. Malalaman man po natin kung sino yung tamaan, mga kababayan, sa mga sinasabi natin na kawatan sila. Papalagyan eh. Di ba? O ito pa isang balita. Tungkol po ito, mga kababayan, dito sa isang abogado nga na nagngangalang si Atty. Andre De Jesus na di umano'y naging abogado ni F.L. Lisa, mga kababayan, para ipadisbar si Atty. Glenn Chong. Yung nag-prepare ng impeachment po laban kay Bongbong Marcos. Naku po, seryoso yata itong mamang ito, mga kababayan. Naitanong ko lang naman, hindi ko naman po ipinagtatanggol itong mama na to. Ito kasi, dito sa sinabi niya, abay handa di umano siyang magpaputol ng pototoy, mga kababayan. Ha? Para lang patunayan niya na totoo itong impeachment na siya mismo ang nag-prepare para kay Bongbong Marcos. Naku po, i-save nyo po itong video na ito. At lalong-lalo na, i-screenshot nyo po itong ipapakita ko dyan na, dyan sa gilid na yan. Na itong mula sa balita. I-screenshot nyo po.
kung sakasakali man, na hindi po magkatotoo itong sinasabi nitong attorney na ito, durugin po natin siya sa social media. O ito, sabi niya, handa akong magpaputol lang. Ayan, kita niyo naman siguro, pinutol lang po yung word na medyo bastos para hindi po masama sa balita. Handa akong magpaputol ng, ayan, baguhin ko na lang yung katawagan, pototoy. Sino may sabi? Si De Jesus. Hinamon ang kumikwestiyon sa kanyang kredibilidad, mga kababayan. Hinahamon niya tayo. Aminado ako dyan. Isa ako sa kumikwestiyon sa mamang ito, sa abogadong ito. Lalo na nung ikinanta ni Congressman Erice, ni Congressman Pulong Duterte, na itong mama na ito, bata di umano, ni F. Elisa, dahil naging abogado niya ito, para ipadisbar si Atty. Glenn Chong. Na ngayon, na siya na, ang nagsasampa ng impeachment, o nag-prepare ng mga dokumento para sa impeachment ni Bongbong Marcos. Tuloy, nanindigan si Atty. Andre De Jesus, na wala siyang anumang naging pakikipag-ugnayan, pakikipagkita o pag-uusap kay First Lady Lisa Araneta Marcos kaugnay ng kanyang inihain na impeachment complaint laban sa Pangulo. Wala di umano siyang pakikipag-ugnayan. Hindi siya nakikipag-ugnay. Hindi siya nakipagkita. Hindi din siya nakipag-usap, mga kababayan, kay F. Elisa. So, sa madaling salita, seryoso itong abogadong ito sa kanyang inihain na impeachment complaint laban kay Bongbong Marcos. Ay malalaman ho natin ito, mga kababayan, kung totoo ba itong sinasabi niya. Pagdating po sa pagdinig, kasi, pagtatalo-talo, hindi ho may tatago yan, mga kababayan. Yung bugso ng damdamin, lalo na kung totoo ka, seryoso ka dyan sa ipinaglalaban mo, tulad dito. Tawag dito, nagsampa siya ng impeachment kay Bongbong Marcos. Di po ba? Malalaman natin kung gaano ka ampaw yung kanyang magiging tugon, mga kababayan, sa isang pagdinig, impeachment para kay Bongbong Marcos. Malalaman naman natin yan hindi naman tayo tanga di ba? Malalaman ho natin yan. Lalabas at lalabas po ang katotohanan kung seryoso itong mamang ito sa impeachment kay Bongbong Marcos. Ngayon, kapag hindi, napatunay natin hindi, pagkakataon po nating durugin siya, mga kababayan, singilin natin siya. Sa mismong sinabi niya na magpapaputol siya di umano ng pototoy. Ipaputol natin sa kanya yung pototoy niya. Ganun lang. Kalampagin natin araw-araw kapag nabuking natin siya. Kapag nabuking ho natin siya, singilin natin siya hanggang sa maputol yung pototoy niya. Mga kababayan, English pa sinabi. I'm willing to have my cut off. Di ba? Handa daw siyang ipaputol yung kanyang mga kababayan. Kapag nalaman natin na hindi siya seryoso sa kanyang paghain kay Bongbong Marcos, di abangan natin. Ganun lang kadali yun. Abangan natin yung impeachment ni Bongbong Marcos kung kailan niya magsisimula. Siguradong dadalo naman itong mama na ito Magkikipag-diskusyon yan Magkikipagtalo yan malalaman ho natin yung kanyang saloobin. Lalabas at lalabas po ang katotohanan. Kahit na ba sabihin mong matalino ito, abogado ito, may pinag-aralan, magaling na sa interrogasyon, magaling na sa cross-examine, magaling na sa mga pagdinig. Mga kababayan, tao pa rin ho yan.
nadudulas at nadudulas. Oh, maaari siyang madulas. Tumba nga yung kalabaw, 4 ang paa. Di po ba? Lalo na, talagang gitgita na, talagang ipitan na ng mga katanungan. Ay lalabas po, may mabibitawan at may mabibitawan ng mga kahina-hinalang mga sasabihin yan. Doon ho natin siya mapapatunayan. Singilin natin, ipaputol natin sa kanya yung kanyang pututol. Okay. O, ito pa isang balita, mga kababayan. Tungkol naman po ito, dito sa isa pang video to eh. Ay hindi. Itong tungkol po sa sinabi po ni Boying Rimulya, matagal na panahon na po. Matagal na. Sinabi na po ito ni Boying. Ito yung tungkol po, mga kababayan, sa dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Itong mga hinahanap po nilang ebidensya tungkol sa war on drugs ng dating Pangulong Duterte. Kasi nga, di ba, ang ICC yata yun, paki-correct nga po ako, ang ICC po yata yun na naghanap o hinihimok yung mga PNP na willing magtestigo laban sa dating Pangulong Duterte patungkol po sa war on drugs ng dating Pangulong Duterte. Ewan ko lang kung meron ng tumugon, kung meron ng nagtaas kamay na ako, willing akong magtestigo na totoo yung mga maraming nagurgor sa war on drugs ng dating Pangulong Duterte. Wala pa yata. O eto, mismong si Boying Rimulya ho ang nagsasabi, mga kababayan, na napakahirap po patunayan at para kasuhan ang dating Pangulong Duterte hanggang sa manatili po doon sa ICC. Dahil wala di umano ngang makikitang mga ebidensya. Kaya siguro nila pinadukot, pinakidnap na lang yung dating Pangulong Duterte papuntang ICC. Kasi kung dito po gaganapin sa Pilipinas, itong mga investigasyon tungkol dito, talagang wala ho sila makikita. Kasi wala naman talaga. Mga paninira lang nila yan sa dating Pangulong Duterte para mawala yung pinakamagaling, pinakamatalinong fiscalizer ng Administrasyong Marcos. O ito sabi, mga kababayan ni Boying Rimulya, at dito sa babasahin ko po. Noon pa man, sinabi na ng dating DOJ Secretary Rimulya na hindi raw kayang kasuhan sa loob ng Pilipinas ang dating Pangulong Duterte dahil wala nang sapat na ebidensya, di umano'y nasira o nawala na ang mga ito. Yan po ang sabi ni Boying Rimulya. Siyempre, kinakailangan niyang pumitik ng kaunti, mga kababayan, kasi ang amo niya, bangag. Pitik man ito para sa akin, pitik ito para sa dating Pangulong Duterte, itong ginagawa ni Rimulya. Matagin mo, sabihin niyang, pero di umano'y nasira o nawala na ang mga ito, na parang bagang gusto niyang palabasin, mga kababayan, na sinadyang iwala, sinadyang sirain, para walang makitang mga ebidensya. Parang ganun ang datingan lang. Di bagay pitik yan. Pinitik niya si dating Pangulong Duterte. Siyempre, pag nabasa ng amo niya, itong mga sinasabi niya, walang pitik, magagalit yun. Matatanggal siya sa pag-ombudsman. Dami niya pamanding kaso. Kulong talaga. O kinakailangan na lang sakyan niya yung trip ng amo niya. Kung ano trip ng amo niya, trip pang away, trip pang bintang, trip pang sinungaling, sakyan na lang nila. Kasi iba na yung taong may tama ng utak dahil sa kakasinghot ng pulburon. Sinasakyan-sakyan na lang yan. Pag kinontra mo yan, yari ka. O ganyan po ang taong mga gumagamit mo ng pulburon, mga kababayan.
Ang kitid na ho ng utak ng mga yan. Siraan na eh. Ikaw ba naman, araw-araw ka walang tulog na maayos? Sa 1-2 oras na tulog mo lang. Di ho ba? Masisira talaga ulo mo. Kita nyo nga magsalita. Tulad nung naging speech niya sa tawag nito, UAE, mamaya i-remind ko po sa inyo, babasahin ko rin. Tignan nyo gano'ng katanga. Kakahiya. Ngayon naman, ang ICC ay humihingi na ng mga testigo mula sa publiko o nagba-crowdsourcing ng salaysay. Ibig bang sabihin nito, kulang din sila ng matibay ng ebidensya? Maliwanag! Humihingi na sila ng tulong sa publiko, sa PNP, na yung mga na merong nalalaman tungkol sa war on drugs ng dating Pangulong Duterte, lumantad kayo, magtestigo kayo. Kung may ebidensya kayo, dalhin nyo na rin. Nanghihimok sila eh. Kasi mismo ang ICC, wala pong hawak na ebidensya. Nagpunta po roon si Trillanes, mga kababayan, pero walang hawak na ebidensya. Muro-muro lang po lahat. Kung may solid na kaso, bakit kailangan pang umasa sa mga testimonya na ngayon pa lamang hinahanap? Nakikita nyo na. Dinala nila sa si Duterte sa Dahig, Netherlands, ikinulong na po nila, pero wala pa ho silang ebidensya. Tama ba yung ginagawa ng ICC? Tama ba yan? Yung ginagawa nila na yan, kidnapping ho yan. Maaari pong masara ang ICC niyan. Ang tatanga rin ng mga taga-ICC, no? Mga abogado kaya talaga ang nariyan. Baka naman mga kriminal din yan. Kaya hindi alam ang batas. Ito pa, kung may solid na kaso, bakit kailangan pang umasa sa mga testimonya na ngayon pa lamang hinahanap? Sa mata ng iba, parang ang natitira na lang ay emosyon, opinyon, at personal na galit imbis na malinaw na konkretong pruweba. Totoo yan, mga kababayan. Personal na galit ito, maganda ho ito. Maaaring ito na lamang po ngayon ang nangyayari. Personal na galit nila sa dating Pangulong Duterte. Nino-nino, marami ho yan. Marami ho yan. Ng mga kartel ng pulburon, isa sa mga tinamaan yan ng dating Pangulong Duterte. Maaaring itong mga ito ay hawak sa liig si Bangag, mga kababayan, meron silang alas kay Bangag. No? Kaya itong si Bangag na pasunod na ang dating Pangulong Duterte dalhin sa Dahig, Netherlands. Kasi alam nyo naman po, ang ginawa ng dating Pangulong Duterte sa ating bansa, talagang nilabanan itong mga pulburon. Di ho ba? Mga tax evader, di nagbabayad ng sapat ng tax. Malalaking negosyante, bilyon-bilyon ang nasingil ng Administrasyong Marcos. Isa yan sila. Maaari sa ngayon ang nag-uudyok sa bangag nating, alam nyo na, na huwag pabalikin ang dating Pangulong Duterte sa bansa. Kasi natatakot ho yan sila na mabalik ang isang Duterte kagaya ni BP Inday Sara na front-runner ngayon sa pagka-presidente, kandidatura sa 2028. Natatakot ho sila. Masasagasaan na naman yung kanilang mga kartel na negosyo, mga kababayan. Hindi lang po yung mga gumagawa ng illegal sa ating bansa, maging ang mga kawatan na mga elected official, masasagasaan na naman, magugutom na naman po sila. Kasi siguradong 100% na anti-corruption ang ipapatupad ni BP Inday Sara. Oras na siya na ang naging presidente. Sinimulan po nilang sirain sa ama.
hanggang sa mga anak. Di ba yan ang nangyayari ngayon? Sinira nila ang ama. Dinamay ng mga anak. Ano ibig sabihin yan? Maliwanag po na pamumulitika, mga kababayan. Maraming nasaktan, maraming nasagasaan ang administrasyong Duterte. Ngayon, natatakot sila na baka gawing pattern ni Inday Sara o sundan ni BP Inday Sara ang yapak ng kanyang ama sa pamumuno. Natatakot na po itong mga kartel, natatakot na po itong mga elected official na kawatan na pag si Inday Sara ang nanalo, gutom na naman sila, majijeta na naman sila sa pagnanakaw, mga kababayan, at sa kanilang mga illegal business. Marami nga dyan eh. Mga elected official pa mismo ang protector ng pulburon. Hindi na ho bago yan. Protector po ng mga pulburon, mga opisyal, mga elected official, mga uban, di uniforme pa. Eto pa, sa hustisya, hindi sapat ang haka-haka o pakiramdam lang. Ebidensya ang basihan, hindi damdamin. Kung wala ito, paano magiging patas ang proseso? Walang kapatas-patas talaga ang proseso. Hindi talaga patas. Kasi kung talagang patas ang proseso, edi sana, mga kababayan, bago nila dinala si dating Pangulong Duterte sa ICC, sinimulan muna sa ating bansa, patunayan na meron nga siyang nalabag sa kanyang ginawang war on drugs sa kanyang pamumuno. Di ba? Kaso, hindi po nangyari. Agad-agad nilang pinalipad papuntang The Hague, Netherlands ang dating Pangulong Duterte. Kidnapping ho yun, mga kababayan. Okay, so eto. Isa pang balita sana na babasahin ko, kaso mamaya na po ito. Pasensya na po. Para meron pa po tayo pag-uusapan mamaya. Okay, maraming salamat. Mag-iingat kayong lagi at higit sa lahat. At mahalin po natin ang Pilipinas.